Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pag-uwi ni Jesus, muling nagkatipon ang napakaraming tao. Ano pat, hindi man lamang makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Nang mabalitaan ito ng kanyang mga kasambahay, sila'y pumaroon upang kunin siya sapagkat ang sabi ng mga tao, nasisiraan siya ng bait. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Umupo ang lahat at makinig sa humilya. Mga kapatid, narinig natin sa Ebanghelyo tungkol sa mga puna ng tao. So, kay Jesus, ibig sabihin, noong unang panahon pa, may mga basher na, lalo na si Jesus. Isa sa mga basher niya ay ang mga Pariseo, Saduceo, at ilang mga pare, no, sa sinagoga. So dahil gusto nilang siluin o hulihin si Jesus, lalo na para meron silang iparatang. Sa ating Ebanghelyo, sinabi na si Jesus ay hindi na makuhang kumain kahit na yung mga alagad. So pag tayo nagsilbi sa Diyos, o kahit na yung simpleng trabaho natin, minsan nakakalimutan nating kumain dahil busy tayo, pero mahalaga ang pangalagaan natin ng ating katawan na kailangan kumain tayo. Kaya siguro nasabihan ng mga tao na si Jesus ay nasisiraan ng bait or nababaliw. So pag ikaw ay sinabihan na nababaliw, siyempre magagalit ka, lalo na kung hindi totoo. Ito lang ay base sa kanilang nakikita na gawa ng gawa si Jesus, di ba? At ang kanyang mga alagad. Pero hindi naman nagreklamo yung mga alagad. Kaya nga merong pagkakataon na si Jesus ay gumawa ng himala para pakainin ang ilang libong tao sapagkat hindi na sila makauwi dahil malayo pa yung kanilang tirahan. Sinasabi rito sa atin sa Ebanghelyo ngayon na ang paglilingkod natin sa Diyos ay walang dapat na tigil na ipapinapakita ni Jesus na kung gusto mong maglingkod sa Diyos. Yung ibang mga alalahanin natin o problema sa buhay ay dapat hindi natin bigyan ng pansin. No? Pero siyempre, sabi ko nga kanina, pangalagaan ng ating katawan, pero ang ating konsentrasyon ay nakatuon, no, sa Diyos, lalo na kung ikaw ay nagsisilbi sa simbahan, ikaw ay mas masipag ka sa iyong pamilya na gumawa, no, kahit na sabihin natin na gumagawa ka kahit na makalimutan mo yung iyong sarili, no? Gagawin mo 'yon kasi mahal mo ang pamilya mo. Gagawin mo 'yon, maglilingkod ka sa Diyos dahil mahal mo ang Diyos. Ginagawa natin ang mga bagay dahil sa pagmamahal. Kaya nga isa sa himala nga yung sinabi kong pinakain ni Jesus ang mga tao. Tayo, hindi natin mamamalayan minsan dahil ang ating gutom ay pangkatawan lang. Pero ang pinakamahalaga, yung gutom ng kaluluwa. So yan dapat ang ating tingnan. Kasi kung gutom lang yan, tutunog yung sikmura mo, alam mong gutom ka. Pero yung sa kaluluwa, no, gumagawa ka na ng hindi maganda o ng masama, hindi mo pa alam. Kasi walang taong magsasabi sa iyo unless na mahal ka nga ng isang tao at sasabihan ka ng iyong kamalian. Ang problema lang sa karamihan sa atin, ayaw tumanggap, no, ng salita o ng aayos o pagwawasto ng ating ugali sa ibang tao. Nainis tayo kung ito ay kaibigan lang natin, pero mas nainis din tayo kung ito ay mahal natin sa buhay. Parang
tinatamaan tayo dahil sa maling ginagawa natin. Pero dapat magpasalamat tayo dahil merong pumupuna sa atin. No? Minsan din nga natin namamalaya na mali na pala ang ginagawa natin. Pero itong mga taong nakapaligid sa atin ay instrumento ng Diyos para tayo ay panibaguhin o kahit na yung marinig nating salita mula marahil sa inyong mga anak. Di ba? Pag nagsalita ang inyong anak, maantig ang puso mo kasi ayaw ng iyong anak na ikaw ay mapariwara o maging masama, no? Kaya maantig ang puso ng isang ina o ama, lalo na ang Diyos kapag tayo nagkakasala, naantig ang puso niya, siya rin gagawa ng paraan para tayo magbago, pero gusto niya na tayo mismo ang magbago o gumawa ng paraan para tayo ay magbago. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo.